Yo, so ayan, welcome sa ating tutorial ngayong araw. So, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa Maya. So, ang tatalakayin natin ay introduction to Maya or yung basic na pag-interact sa UI ng Maya. Para to sa mga beginner pa lang sa Maya or yung mga hindi pa talaga nakakahawak ng software na Maya. Ang Maya ay isang 3D software na industry standard. So, kung gusto mo na pumasok sa larangan ng 3D, maganda na matutunan mo tong software na to. So, ayan, okay. So, simulan na natin. So, ngayon makikita nyo naka-open yung Maya natin. So, ang number one rule ko or para sa buong industry, ito yung number one rule na mag-set project tayo or kumuha tayo ng project folder natin. So, ayan, click mo yung set project. Then, lalabas tong set project. So, bakit importante yan? Dahil madami tayong inaasikaso na project, importante na organize tayo. So, kada may bago tayong project, kailangan mag-set project tayo. Paano yung gawin? So, ayan, lumabas na yung set project na window. Ngayon, right-click tayo, tapos gawa tayong bagong folder. So, apelido na lang natin, kunwari ilagay natin. So, Leo Campo. Ayan. So, ayan, meron ng new folder. Tapos, click natin yan. Tapos, iset natin. So, click set. Kasi lalabas tong menu na to. So, iyan lang natin. Click natin yung create default workspace. So, ayan, meron na tayong project folder. So, importante yan kasi ayaw natin pakalat-kalat yung files natin. Lalo kung madami na tayong files. Maganda kung organize para mas madali natin makakita yung existing projects natin. So, ayun. So, gagawa tayo ng bagong. So, ang discuss na lang pala muna natin ay pag-interact ng UI ng Maya. So, ito yung UI ng Maya. Ngayon, ito yung isang importante sa UI ng Maya, yung ating viewport. Kung painter ka, yung maihalin tulad natin yung viewport sa canvas mo. So, sa Maya, yung viewport, yun yung iyong canvas. For example naman, nagdo-drawing ka, ito yung magiging papel mo, yung viewport ng ating Maya. So, dito mangyayari lahat ng gagawin natin. Okay. So, dito, meron tayong shelf. Dito natin makikita yung mga pwede natin piliin na primitive na polygons. So, for example, itong sphere, cube, cylinder, pwede natin dito na lang sila i-select. Pwede din dito sa tab na create polygon primitives, tapos ayan, meron tayong mga iba-ibang choices, pero dito mas madali. Ito yung tinatawag na shelf. Maraming tabs yung shelf. For example, itong curves, poly, modeling, sculpting, rigging, animation, etc. So, ayun. Ngayon, meron ditong tab naman na pwede kang drop down menu na pwede kang mamili kung nasang part ka na ba ng production. So, halimbawa, modeling, rigging, animation, effects, ayun, iba-iba. So, start muna tayo. Gawa tayo ng isang sphere lang, for example. So, click lang natin yung sphere. Tapos, ayun na, nagkaroon na ng sphere sa viewport natin. Ngayon, masyadong maliit yung sphere. Halimbawa, gusto natin mag-zoom in. So, paano natin gagawin yun? Gagawin lang natin ay hold natin yung Alt, then right-click. Ayun na. Mag-zoom in and out na yung ating viewport. Pwede din naman yung scroll wheel lang. Ayan. Scroll up, scroll down, scroll up, scroll down. Yun yung pag-zoom in. Tapos, paano naman kung gusto natin na mag-rotate naman ang ating viewport? Halimbawa, ikutin natin. Gusto natin makita yung ibang side niya. Delete muna natin tong sphere. Gawin natin cube para mas makita nyo ng maayos. So, kung gusto natin mag-rotate yung ating viewport, ipindutin lang natin ay Alt, then right-click. Ayan. So, nakikita nyo, pwede na tayo mag-rotate sa ating viewport. Okay. So, last. So, halimbawa, zoom in ko ng ganyan. So, hindi na natin makikita yung ibang sides. Gusto natin na i-move yung ating viewport. Paano natin gagawin yun?
So, para doon naman, ang gagawin lang ay Alt, then middle mouse button. So, ayan. Habang naka-hold yung Alt and middle mouse button ko, nakaka-move na ako sa ating canvas. So, ayan. Yun yung basic interaction sa UI ng Maya. So, ulitin natin. Balik tayo. So, Alt plus right mouse button is zoom in and out, or pwedeng yung mismong scroll wheel na lang. Then, Alt plus left mouse button para i-rotate yung canvas. Then, last but not the least, yung pag-move ng canvas, ito, Alt plus middle mouse button. So, ayan, meron na tayong tatlong interaction tools na alam sa Maya. Next, kung meron kang object, halimbawa dyan sa middle ng scene mo, tapos gusto mo mag-focus sa kanya, meron tayong tool para doon. I-click lang natin yung F. So, ayun, nagpo-focus na agad siya kung ano yung nakaselect mong object. So, halimbawa, meron ako ditong sphere. Tapos, nandito siya. Pag sinelect ko siya, tapos pinindot ko yung F, yun, nagpo-focus siya sa sphere. Tapos, pag click ko yung cube naman, tapos pinindot ko yung F, nagpo-focus naman siya sa cube. So, ayun. Delete na uli natin tong sphere. Next, natuto na tayo mag-interact sa UI ng Maya. Ngayon gusto naman natin na itong cube naman yung ating galawin or i-move. So, paano natin gagawin yun? Meron tayong mga iba-ibang tools dito sa kaliwa ng ating screen na pwede natin gamitin sa pag-interact sa ating object. Ito, meron tayong move tool. Then ito lang. So, yan. Select tool pala to. Balik tayo. So, meron tayong select tool. Yan yung ginagamit natin para mag-select ng object. Or para mas mapadali tayo, ang pipindutin na lang natin ay letter Q. So, pipindutin na lang natin yung letter Q. Yun yung hotkey para mapunta ka sa select tool. Yan. Yun yung ginagamit para mag-select ng object. Next, move tool. Ito siya, move tool. Pero ang hotkey niya ay W. So, sanayin na natin na ang gamitin natin ay yung mga hotkey. So, ang hotkey ng select tool ay Q. Pang select siya. Then, yung W naman, yun yung move tool. Para ma-translate natin yung object natin. So, diba, pinindot na natin yung W or yung move tool. Lumalabas ngayon tong mga arrows na to. Ito yung ginagamit natin pang interact sa object natin. So, for example, ito may arrow na yellow. Pag pinindot mo yan, tapos sinold mo, pwede mo nang i-move yung object dun sa direction ng arrow. Yan. So, pag yung gitna naman, itong box na itong pinindot mo, mamumove mo siya ng freely. So, ulit tayo. Yung Q, select tool. Then, W, yung move tool. So, namumove mo yung object dyan. Next. So, yung first 4 letters lang ng keyboard natin yung hotkey sa mga tools. So, maganda siya kasi madaling tandaan. So, ang una natin ay Q. Then, W para sa move tool. Next, letter E or yung rotate. So, ayan. Katulad ng move tool kanina, meron din siyang mga guides. So, for example, itong line na to, pwede natin siyang gamitin para i-rotate sa direction na to yung object natin. Then, itong line na to, pwede natin gamitin i-rotate yung object natin sa direction na to. Tapos, katulad din sa move tool kanina, pwede natin i-click lang yung center para i-rotate siya freely sa kung anumang direction gusto natin. So, ayun. So, di ba, alam na natin yung move tool and rotate tool. W para sa move tool and E para sa rotate tool. So, kung mapapansin nyo, kung naka-open yung channel box nyo, ito siya, nandito siya sa kanan natin. Pag click natin yan, tapos halimbawa, nag-move tayo, makikita natin na nagbabago yung value. So, i-move natin siya pa forward dito, makita natin na nag-change yung value ng translate Z.
Ibig sabihin, minove natin siya ng positive sa translate Z. Tapos, halimbawa, minove natin siya dito, negative naman. So, ito yung mga axis natin kasi makikita natin siya dito sa lower left, lower left corner. To, Z, X, Y. So, kung tama yung mga direction na yan, pag minove natin tong arrow na to, dapat sa Y yung magbabagong value dito. Tingnan natin. So, ayun, tama. Yung translate Y yung nagbabago. Same din siya sa rotate. So, click natin E. Tapos, pag nag-rotate tayo, nakikita natin na nagbabago yung mga value. Pag gitna yung sinelect natin, lahat nagbabago. So, ayun. Next na. Tapos na tayo sa Q, select tool. W para sa move tool. Then, E para sa rotate tool. R na lang yung kulang. So, halimbawa gusto natin palakihin o paliitin yung object natin. Paano natin gagawin yun? So, click lang natin yung R. Then, ayan. Katulad din kanina may mga indicator na pwede natin galawin. So, halimbawa yan. Kung gusto lang natin pahabain yung object natin, click natin to, then hold. Ayun, nagbabago na yung scale ng object natin. Or, dito namang side. Makikita din natin sa channel box natin na nag-iiba yung value. So, for example, pwede pala natin gawin na i-type na lang dito kung anong value gusto natin. So, pwede nga yun. So, halimbawa gusto natin 10 times siya mag-scale sa z-axis. Pwede. Pag in-enter natin, ayun. Yun nga yung nangyari. So, katulad din kanina, pag sinelect natin yung gitna, lahat ng axis siya maapektuhan. So, ayan, pwede mo palakihin or palitin. So, ulitin lang natin yung apat na tools. Q para select tool, W para sa move tool, E para sa rotate tool, then R para sa scale. So, alam na natin kung paano mag-interact sa UI ng Maya at alam na natin paano mag-interact sa mismong object. So, ulitin natin. Alt plus right click para sa zoom in, zoom out, or pwedeng scroll wheel na lang talaga. Then, next yung Alt plus left mouse button para mag-rotate sa canvas, or orbit yung isa pang term dun. Then, Alt middle mouse para i-move yung ating viewport. Then, next Q para sa select tool, W para sa move tool, then E para sa rotate tool, then R para sa scale. So, alam natin yung basics. Next, simple modeling lang tayo. Pag click natin tong object natin, tapos hinold natin yung right click, may mga lalabas na options. So, ayun. Sa math, meron tayong tinatawag na points, then yung vertex, then yung edge. May ganun tayong tinatawag. Meron din yun sa ating Maya. So, ito. So, pag hinold natin yung right click, tapos halimbawa gusto natin i-edit yung vertex ng ating polygon, hold lang natin, then itutok natin sa vertex, tapos i-release natin. So, ayan. Pwede mo nang i-select yung mismong vertex imbis na yung object yung nasiselect mo. So, katulad kanina na na-edit natin yung ating model gamit ng mga tools dito, pwede din natin siya i-edit gamit yung mga tools na yan. So, for example, i-click natin yung W. Ayan, pwede natin i-translate yung ating vertex lang. Ayan. So, halimbawa gusto natin gawing shape siyang pyramid. Select natin tong apat na vertex. Then, scale. Ayan. Pyramid shape na siya. Next. Ngayon, hindi ko na maklik ngayon yung mismo object. Paano tayo babalik? So, hold lang ulit natin yung right click, then object mode. So, ayun, nakabalik na tayo. Hindi na yung vertex lang na siselect natin, kundi yung mismong object na natin. So, next naman yung edge. Katulad din sa vertex, hold lang natin yung right click, then click natin, hover natin sa edge, then release. So, ayun. Ngayon, edge na yung nasiselect natin. So, ayan. Halimbawa, gusto natin gawing right triangle tong ating cube.
select natin tong edge na to, then pwede natin gamitin yung move tool para i-translate siya. Ayan. So, ayun. Pwede din select natin yung apat na faces na to, katulad kanina, tapos gamitin natin yung scale. Similar din yung nagiging results. Pero case to case basis kung ano bang kailangan mo. Kailangan mo ba yung vertex or yung edge para sa ginagawa mo. So, pwede din natin i-rotate. Yan. Parang sumasayaw siya. Okay. So, last but not the least, yung face. Binubuo siya na pag may 3 or more edges ka nagko-connect. So, ito. Punta na tayo sa face. Hold only right click, then face. So, ayan. Pwede mo nang i-select yung face lang mismo. Yan. So, okay. Katulad din ng dalawa kanina, pwede natin gamitin yung mga tools na move, rotate, and scale. So, ganun din. Similar lang din. Okay. Next. So, bago matapos tong topic natin ngayon, tuturuan ko lang kayo ng isang basic na tool sa modeling. Yun yung tinatawag natin extrude. Sa simpleng explanation, yung extrude yun yung ginagawa natin ng extension yung model natin para makabuo tayo ng shape sa ating model. So, mas madali siya kung titingnan na lang natin kung paano siya i-apply. So, halimbawa gusto natin gumawa ng bahay mula dito sa ating cube lang. Paano natin gagawin yun? Pwede natin gamitin yung extrude. So, makikita natin siya dito. Object mode, diba? Tapos, punta tayo muna sa face. Yung face, pwede natin i-select para i-extrude. So, makikita natin yung extrude sa mesh. Then, hindi. No. Dito sa ito. Extrude. Extrude. Yun. So, ayun, medyo hindi ko siya nahanap agad. Kasi, hindi na tayo dapat pumupunta dito para mag-extrude. Dahil meron tayong hotkey para dyan. So, ulitin natin. Gusto ko masanay na kayo sa paggamit ng hotkey kasi kung may mga ginagawa kang projects na madami, gusto natin mas efficient yung ginagawa natin na hotkey na lang ginagamit natin kaysa nagpipindot-pindot pa tayo dito. So, ang hotkey ng extrude ay Ctrl E. Tandaan natin, Ctrl plus E. So, try natin. Ctrl plus E. Ayun, nag-extrude na siya. So, pag lumabas na yan, ibig sabihin na extrude na natin yung model. So, pwede natin gamitin yung mga tools kanina. Halimbawa, move tool. Ito din siya. Ito yung move tool. Ito yung scale. Pero halimbawa, ito gamitin natin yung move tool. W. So, pag minove natin, gumawa siya ng bagong extension ng ating model. So, hindi nagkagalaw yung mismong model natin kanina. Because ay gumawa lang siya ng bagong extension ng model. So, pwede natin gamitan siya ng scale para mag-scale siya dito. Yan yung magiging parang baba ng ating bubong. Next. So, ayan, nakagawa tayo ng bagong extension ng ating model. Pwede natin gamitan uli ng extrude. Select lang natin yung face na ginawa natin. Then, Ctrl E ulit. So, ayan. Pag lumabas na yun, ibig sabihin, gumana yung extrude mo. So, try naman natin na ito lang yung i-select, imbes na hotkey. So, ayan. Select natin tong arrow. So, ayun. Nakapag-extrude tayo pataas. Makikita natin na hindi nagalaw yung in-extrude natin kanina and hindi nagalaw yung mismong object natin. Yung in-extrude lang natin ang may nabago. So, ayun. Pwede natin gamitin yung scale tool para palitin. So, ayan. Meron na tayong parang basic na model ng house. So, ayan. So, hopefully may natutunan kayo sa basic ng Maya. So, comment nyo na lang sa baba na alien kung may natutunan kayo. Okay pa? So, doon na muna nagtatapos yung basic tutorial natin sa basic interaction sa Maya. Yun. So, salamat.